Nabuking ko yan, alam mo Roque kung saan. Nung pinagtatanggol ko yung mga magsasaka sa Maribeles. Natatandaan niyo yun? Nagpunta ako mag-isa sa Maribeles, tapos in-interview ko yung mga magsasaka na ang land grabber is si Roque. Ninakaw mo yung mga lupa ng magsasaka. Lumabas na lang na ang title ng mga lupa ay cancelled na. Tapos nakalagay sa likod yung company na First Bataan, something like that, na nakasulat yung Myla Roque, asawa ni Roque, nabayad na raw ng 2 million. Dun sa interview ko sa mga magsasaka, hindi sila nabayaran. At ang nangyari, pinapunta sila sa land bank sa Pampanga. Nung araw na magbabayaran, naghihintay dun yung mga magsasaka. Pero ang nangyari, yung lawyer ng mga magsasaka, inambush, pinagbabaril. Nung araw na magbabayad na yung lawyer sa mga magsasaka, pinatay yung lawyer. So, mas malinaw na walang bayaran na nangyari. Linoko nyo, ninakaw nyo yung lupa ng mga magsasaka. At nagulat ako dahil nung pinuntahan ko yun, akala ko talaga lupa na, pag sinabi mo magsasaka, flat yung lupa. Tapos tinatanim ng mga palay, mais, tubo, di ba? Hindi, nagulat ako. Yung sumundo sa akin, isasakay ako sa bangka. Sabi ko, ano to, bakit bangka? May 2 bata na sumundo sa akin. Sabi niya, doon po tayo pupunta sa sa lugar namin na kinuha ni Roque. Bakit bangka? Pagtingin ko, my God, isa pala siyang parang island. Ang ganda ng beach. Ang plano pala doon is gagawing floating pogo. Kaya gustong-gustong makuha ni Harry Roque. Kung bakit ko nalaman yung Sara Army? Dahil nabuking ka ng isang Sara Army dun sa ginagawa mong pagnanakaw. Diba? Alam mo yan. Nabuking ka. Nung tinutulungan ko yung mga magsasaka, sabi ko, sinong tumutulong sa inyo? May tumutulong po sa amin dati, ganito, ganyan. Fini-search ko yun. Roque, sagutin mo to ha. Itong sinasabi kong to. Bakit ka tumakas? Kasi mabubuking lahat to. Yung pagnanakaw nyo ng lupa, marami kayong linan-grab nila Duterte. At ikaw yung nag-aayos noon. Nung time na wala ka sa palasyo. Di ba nag-off ka noon? Tapos pumalit si Panelo. Okay mga kababayan, ito lang po yung masasabi ko dyan. Unang-una, medyo delikado pong magbigay ng komento dyan dahil yung side lang po ni Pebbles Talakera yung naririnig natin. Hindi po natin naririnig yung saloobin or paliwanag dyan, sagot dyan ni Harry Roque. Pero marami na po tayong nabalitaan patungkol nga po dyan sa issue ng land grabbing na di umano'y i-involvean or yun nga, involve yung mag-asawang Roque at si Myla Roque, no? Diyan po sa Maribeles, sa Bataan. At marami pong magsasaka ang nagrereklamo dyan, And yan nga daw po yung sa pagkakaalam ko, isa sa mga reasons kung bakit hindi umuwi si Harry Roque dito, no? Pero para po tayo ay makaiwas sa pagkakamali sa masasabi natin, eto na lang po yung magiging reaksyon ko. Kung totoo, uulitin ko po, kung totoo yung sinasabi ni Pebbles Talakera patungkol po dyan sa mga akusasyon niya labang kay Harry Roque, nakakaawa naman po ang ating mga magsasaka sa Bataan na matagal nilang pinagtrabahuhan, pinagsakahan yung sinasabing isla na kanilang pinagkukuhanan ng ikabubuhay, ay sobrang sakit po nun kung igagrab sa kanila, aagawin sa kanila, and ibibigay po sa mga Chinese para lamang pagtayuan ng pogo. Floating pogo po yung narinig ko. Isang isla na pag-aari ng mga Pilipino, siguro galing pa sa mga ninununuan nila, mga katutubong Pilipino, na namana ng mga kanilang mga apu-apuhan ngayon, aagawin sa kanila, or bibilhin siguro sa murang halaga. Hindi natin alam, hindi po tayo nagsasabi ng mga kumpirmadong bagay dito, pero ang sinasabi ko lang, kung legit yan at totoo yan, dahil marami na tayong nabalitaan patungkol dyan,
ay masakit po yon bilang Pilipino. Dahil yung kapwa natin Pilipino ay di umano'y inaagawan ng lupa para lamang po ibigay sa banyaga sa mga Chinese na magpapatayo ng pogo doon na puro naman illegal po ang ginagawa. Buti na lamang talaga si Senator Risa Hontiveros nanalo noong 2022. Nag-iisang kakamping senator na nanalo at talaga namang nakita natin kung ano yung mga nagawa niya para bulat-latin at panagutin ang mga sindikato. Talagang masakit po yun bilang isang Pilipino kung totoo yung mga paratang ni Pebbles Talaquera laban kay Harry Roque patungkol dyan sa land grabbing na yan. And sinong mga nakinabang dyan? Kung halimbawa nakuha yan, no? Kung halimbawa nakuha yan ng grupo nila Harry Roque, sinong makikinabang sa pera? Kawawa naman yung mga kababayan natin magsasaka. And kung totoo na na-ambush yung abogado nila, pambihira. Grabe yung ginagawa sa atin kung ganyan. Ang isa sa pinagtataka ko, bakit hindi sinasampahan ni Myla Roque or ni Harry Roque, ng kanyang mga anak, or ng kampo ni Roque, ng kaso si Pebbles Talaquera. Nagsampa ba sila ng kaso laban kay Pebbles Talaquera para pasinungalingan or labanan ang mga isinisawalat ni Pebbles Talaquera sa publiko? Bakit hindi nagsasampa ng kaso ang kampo ni Harry Roque, yung asawa niya at yung mga anak niya? Kayo na po ang sumagot, mga kababayan. At bakit hindi bumalik dito sa Harry Roque para sagutin ang mga paratang na iyan? Bakit hindi nila labanan sa korte, considering na isa siyang abogado? And kung hindi ako nagkakamali, mga nag-abogado din ang kanyang mga anak. Grabe, kung totoo yan, nakakagalit, mga kababayan. Ito ba yung dahilan ni Harry Roque kung bakit hindi siya bumabalik sa Pilipinas? Ito ba yung dahilan kung bakit galit na galit siya kay Senator Risa Hontiveros? Dahil si Senator Risa Hontiveros ang pumuksa, sumugpo, at talagang naging major na dahilan kung bakit pinahinto ni PBBM ang mga pogo dito sa Pilipinas. Ito ba ang reason kung bakit galit na galit si Harry Roque kay Senator Risa Hontiveros? Ito ba yung reason kung bakit galit na galit si Harry Roque kay PBBM sa inaraw-araw niyang pagko-content, sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos? Puro na lang kontra, puro na lang negatibo ang ipinopost niya online patungkol sa admin ni PBBM. At ito ba yung reason kung bakit gustong-gusto ni Harry Roque na maging presidente na si Sara Duterte kahit wala pang 2028? Ito ba yung reason, Harry Roque? Bakit hindi mo ito ipaliwanag at sagutin sa mga Pilipino sa korte, sa tamang venue? Bakit hindi mo to harapin kung hindi totoo ang lahat ng ito? Ang nakikita kasi namin, ang dating sa aming mga Pilipino, ang dating sa amin, in my opinion, siguro sa akin na lang, may mga senyales ka ng guilt. May pangitain ka na guilty ka. Yun na lamang pag-iwas mo at pagtakas mo sa mga kaso mo. In my opinion, that's guilt. Bakit si Senator Laila de Lima noon? Kahit talagang ang hirap ng kalagayan ni Senator Laila de Lima noon, wala siyang kakampi. Si Duterte ang namumuno, lahat kalaban niya. Nag-imbento ng mga testimonya laban sa kanya, imbento lahat, gawa-gawang kwento. Alam mo yun, napaka-imposibleng manalo ni Senator Laila de Lima, pero nilabanan niya because alam niya sa sarili niya, inosente siya, alam niya ang totoo na kasinungalingan lahat ng isinampang kaso laban sa kanya, kaya eventually nanalo siya. Yun ay pagpapakita ng tapang dahil alam niya na inosente siya. Inosente si Senator Laila de Lima noon. Kaya lumaban siya, hindi siya tumakas. Pero in your case, Harry Roque, hindi ka bumabalik sa Pilipinas, tumakas ka. Para sa akin, senyales yan ng guilt. Takot kang malaman ng totoo ng mga Pilipino. Takot kang makulong, siguro. And ang nakikita mo na lamang solusyon dito is patalsikin si PBBM at paupuin si Sara Duterte para, in my opinion siguro, borado lahat ng kasalanan mo or kaso mo. Kasi yun yung nakikita ko. Yun po yung observation ko and yun na po yung naging conclusion ko dahil ayaw niyang humarap and hindi niya malabanan si Pebbles Talaquera, mga kababayan. Kayo na po ang humusga, mga kababayan. Hindi po natin sinasabing totoo ang mga sinasabi ni Pebbles Talaquera. Pero at this point in time, siguro
Pwede na tayo magbigay ng conclusion. Bakit hindi ka umuuwi, Harry Roque? Bakit hindi mo harapin sa korte yung mga kaso mo? Abogado ka pa naman. Bakit galit na galit ka kay Senator Rizon Tiveros at bakit galit na galit ka kay PBBM? At bakit gustong gusto mong makaupo na bilang presidente si Sara Duterte? Kayo na lang po ang humusga, mga kababayan. Siguro, at this point in time, masasagot nyo na rin ang mga tanong na yon. Grabe. Sobrang nakakagalit po, mga kababayan. Nakakagalit kung lahat ng sinabi ni Pebbles Talakera ay totoo. Kawawa po ang ating mga kababayan magsasaka doon. Ang tagal nilang iningatan at pinagtrabahuhan, binungkal ang lupa, ang isla, para sa kanilang pagkukuhanan ng kabuhayan, pagkain. Tapos, kakamkamin, kung totoo yan, kakamkamin nyo, para lamang gawing pogo ng mga banyaga, ng mga Chinese. Napakasama po nun. At nakakagalit kung totoo yan. Yun lamang, mga kababayan, nagbigay lang naman ako ng reaksyon sa mga ibinahagi ni Pebbles Talakera. Pero uulitin ko, wala po tayong sinasabing totoo at kinukumpirma dito, wala po tayong kinukumpirma. Pero meron po tayong nakikita mga basihan na maaari tayong magbigay ng conclusion at yung mga sinasabi ni Pebbles Talakera, may mga balita naman patungkol dyan. So kayo na po ang bahalang mag-conclude or humusga. Maraming pong salamat sa panonood.